wala po talagang end yan. Kumbaga, hanggat kaya mong bubo, kahit sandok na lang yung sandok na lang yung mahawakan mo, hanggat kaya mong magtakal ng lugaw, ng sopas, is makakapag-volunteer ka pa rin, tutulong at tutulong ka pa rin. May na-accomplish kang isang bagay, yung pagod ma'am nawawala. Pero yung, alam mo yun, yung mag-iwan ka ng isang legacy. Hindi lang naman dito natatapos ang pagtulong eh. Hindi lang naman sa panahon natin. Kahit sa panahon ng mga anak natin, dapat meron tayong pusong pagtulong. Isa lang kanilang layunin, magkaroon ng isang miyembro ng pamilya na marunong magbigay ng first aid. Ito ang pinangahawakan ng grupong Responsible Welfare Volunteer Group o RWVG mula sa lungsod ng Valenzuela. Ang makahikayat ng mga taong maaari nilang maturuan para magbigay ng responde sa iba. Ako po si William Gallardo, ang founding chairman ng Responsible Welfare Volunteer Group. 2016, during my birthday, siguro yung mga mga bisita ko, yung mga pinsan ko, tsaka mga kasamahan ko sa trabaho, ay nag-uusap-usap na bakit hindi tayo gumawa ng grupo na pwede naman tayo makatulong sa tao. During that year, may pinuntahan kaming sa may Quezon City, resettlement area. Doon kami nag-start ng pagbigay ng mga feeding program. Ang naging unang miyembro ng kanilang grupo hanggang sa makarating ito sa ilang pa mga individual na nais maging bahagi ng kanilang binuong advokasya. Kumilala sa aming ginagawang pagtulong ay ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa Valenzuela City Disaster Risk Management Office. So, ina-accredit po niya ang Responsible Welfare Volunteer Group bilang isang katuwang o dagdag puwersa sa Valenzuela in terms of rescue. And then, ako po, minsan, pinapadala rin nila ako sa mga seminar, training, at ibinababa ko po yun sa aking members. And then, if kailangan po nila ng mga training din ng mga members, magpapadala po ako ng mga members. Hindi naman po tayo nagtatanggal. 1,000 na rin po siguro yung ating naging membro. Pinuntunan nila, bawat miyembro kinakailangang matuto ng basic life support training. Umaalalay sila sa iba't ibang proyekto ng kanilang lungsod. Mula sa mga rescue efforts, medical and dental mission, bloodletting activities at community support. Medyo nagkaroon na po tayo ng mga solidong miyembro. Naisip na po namin mag-join sa mga first aid response. Yun po ang naging aming advocacy na if ever na may calamity sa mismong barangay o sa aming lugar mismo, na at least matuto kami ng pag-save ng life. Yun ang una kong ginawa sa aking mga member na kailangan matuto tayo mag-first aid. Dahil mismo sa pamilya natin, kailangan matuto tayo. At the same time, kung na-save na natin ating pamilya, pwede tayong tumulong sa iba. Halimbawa po, dito sa calamity na nangyari po nung bagyong Karina, rumisponde po tayo dito sa ating barangay. And more or less, I think, mga 10 volunteers ang ating nakasama dito. Mga sumugod po sa baha. Kasi meron po tayong area dito na talagang ang bahay nila ay hanggang bubong din po yung naging dibdib, ang bubong ang naging baha. So meron po tayong mga volunteer na sumusugod din po. Volunteer po as in, sila po yung naglilikas sa mga alam naman po natin na hindi naman po sila kawani ng kahit anong gobyerno. Tumulong po sila na ilikas po yung mga tao papunta po sa mga ayos na lugar. If ever na magre-responde ka, kailangan nakahanda yung sarili mo sa ano man pwedeng makita mo para hindi ka na magulat. May mga may experience kang mga aksidente na mas worse pa sa makikita mo. So if ever na magpanik ka at hindi mo baka mamaya imbes na matulungan mo yung tao, baka ikaw pa makadisgrasya sa kanila. So ang ina-advise ko sa kanila, kailangan bago ka humarap sa kailangan ihanda mo muna yung sarili mo. Isa si Jennifer sa nag-aayos ng bawat proyekto ng grupo. At dahil nasa industriya siya ng events planning, hindi naging mahirap para sa kanya
na mangalap na maraming tao na susuporta sa kanilang mga ginagawa. So, nag-usap kami na mag-join force as chairman nga siya. So, pwede ako maging coordinator, maging organizer ng grupo. Pero, volunteer na din po talaga ako, charity worker. Parang same kasi kami ng kumbaga yung aim namin, yung goal namin is iisa yung makatulong sa tao, sa Diyos, saka sa komunidad. Bulsa namin ang gagaling yung mga fund na kailangan namin tumulong, may ganito kalamidad, gano'n. Kailangan namin mag-feeding, sa bulsa namin yun. Or sis Jen, ikaw na yung sa lugaw, ikaw na yung sa manok, gano'n. Then, kukuha siya ng mga sponsor. So, same way naman po na talagang magbibigay itong mga to na kaagapay namin sa paggawa ng mga charity. Anya, bago pa man ang pagiging miyembro niya sa RWVG, gawain na niya ang pagbibigay ng tulong sa mga batang may sakit. Kaya naman, masaya siya na habang nakatutulong siya, ay natututo rin siya sa mga training ng kanilang ginagawa. Personal din na nag-charity din talaga ako, like sa Volcano, pumunta na rin ako ng Taal. Yung sa Rizal, yung talagang sobrang baha. So may friend din ako nakasama na talagang kaming dalawa din nag-charity. So hindi lang pang grupo. Talagang kung nasa puso mo talaga yung pagtulong. So parang hindi kailangan may pera ka, hindi kailangan financially stable ka. Parang kailan mo hihintayin mo pa ba na makatulong sa kapwa? So hanggat malakas ka or hanggat kaya mo. Ang pagiging volunteer kasi ma'am, kailangan ka din sa oras. Kaya mong i-manage. So kumbaga lahat naman tayo nagtatrabaho, may mga pamilya, may anak, so housewife ka. So dapat ma-manage mo lang din talaga yung time. Yung iba naman kasi kung hindi free or like ni Sir William, di siya free. So ako yung i-represent niya. Sis Jen, ikaw muna dun. So pag hindi naman ako pwede, sinasabi ko din sa kanya. And marami din kasi ang contact person na, ay Sis Jen, punta ka dito. Kung okay naman sa akin at pwede yung time ko, pupunta talaga ako. So hindi reason yung busy ka, sasabihin mong abala ka, may priority. So kung talagang andyan yung puso mo sa pagtulong, pupunta ka po talaga. Ang volunteer na si Michelle, malaki ang pasasalamat sa kanyang mentor na si William. Anya, isa lang siya sa mga taong binibigyan ng tulong ng kanilang grupo. Naging motibasyon niya noon na nakakuha ng pagkain sa tuwing dumadalo siya sa mga volunteer works ng grupo. Doon niya naisip na may puwang pala ang bawat pagresponde na kanyang ginagawa. Hindi lamang sa kanyang sarili, ngunit higit sa kanyang mga anak. May nag-ikot po sa lugar namin na naghahanap daw po ng mga volunteer pa ulit. Nakilala ko po si Sir William na tumutulong po talaga sa mga tao. Doon ko po nakilala yung RWBG na willing po silang kahit wala na pong sahod. Doon ko po naisip na sabi ko, bakit hindi ako sumali? Nung una po kasi hindi po ako magpapakaano dito, no? Totoong tao lang po. Nung una po kasi iniisip ko lang nung panahon po na yun kasi walang trabaho din po. Is magkaroon po ng, kahit yung pagkain lang po. Kasi pag nag-volunteer po kami, nagre-repack, may free po kasi pagkain. No? Hindi ko po kinakain, inuwi ko po sa bahay sa mga anak ko. Kwento niya, dati mababa ang tingin sa kanya dahil sa kawalan niya ng kakayahan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang respeto na nakukuha niya mula sa ibang tao. Doon po nabago yung buhay ko nga po. Nagbago po yung isip ko na, simpleng tao lang naman po ako eh. Kumbaga kahit sinong tao dyan, pag hinalo ako sa karamihan, hindi naman nila ako mapapansin na volunteer yan. Hindi naman po nila malalaman yun. Pero nung nakilala ko nga po na yun po yung puso ni Sir William na kahit wala din, sabi nga ni Sir kahit na wala naman sa estado ng buhay yung pagtulong. Kahit wala kang ibibigay na kahit piso yan. Basta yung nandun ka, yung presensya mo, nakita nila na gumawa ka, na may hinawakan ka kahit ano doon, is volunteer na yun, volunteerism na yun. Ba't hindi ako tumulong? Kahit naman sabihin nila na wala naman akong kakayanan financially, at least nakita nila na kahit ganun yan lang yung buhay niyan. Member ng RWBG yan, volunteer yan, ganun po. Pero nakaka-proud din po kasi may lang naman po yung buhay Sabi nga po nila gawin mong maganda yung kwento ng buhay mo. Kung dati is, para ka lang, sabi nga nila, wala ka naman bilang mga ganun po. Pero ngayon, pagka may kailangan sila, halimbawa, kailangan namin ng responde dito, chat mo sila sa akin na, baka pwede na patawag ng barangay, or ganun. Kumbaga, alam na po nila na pwede nila akong maasahan na tumawag ng mga ganun bagay. Bagamat wala siyang nakukuhang anumang pera sa ginawa niyang ito, masaya siya dahil higit pa sa pamilya ang turing sa kanya ng bawat miyembro ng kanilang grupo. At tulad ni Jennifer, si Michelle sumasailalim sa iba't ibang mga training para hasain pa ang kanyang kakayahang rumisponde. Kasi totoo naman din po talaga yung sinabi ni Sir na
dapat po sa isang pamilya, sa isang bahay is meron pong marunong. Dati po kasi, may bunso po kasi kami na nawala na po siya. Nung time po na sinabi ni Sir, dapat mag-training kayo, CPR, mga basic na para makapagligtas ng buhay. Sabi ko, siguro po ko nung time pa lang na yun is marunong na ako. Baka po nailigtas pa namin. Kaya po sabi ko, sige sir, kahit hindi na, kumbaga para sa sarili ko, may doubt din naman ako na, baka hindi ka naman din kaya. Pero doon sa sinabi ni Sir na dapat sa isang bahay is merong marunong. Kaya ko, sige sir, G ako dyan kasi meron po ako mga anak, tas yung senior na rin po yung tatay ko. Kumbaga parang kahit po isa lang sa amin is merong marunong. Kasi sa totoo lang po hindi po kasi yun instant na matututunan, ma'am. Ako po especially, hindi po ako dumaan sa isang training lang, dalawang training, hindi po. Maraming training po talaga. Yun po yung kagandahan din po, opportunity na binibigay sa amin bilang volunteer po is maraming training po na kailangan talaga para rin po matutunan po namin. Hindi po siya matututunan ng instant po. 4 na taon na siyang bahagi ng grupo at para sa kanya, hahaba pa ang taon na magiging kasapi siya ng grupong nagliligtas at sumasagip ng buhay. Yung puso kasi is, sabihin na nating metal siya, ma'am, no, metal. Kung hindi kasi tunay yung puso mo, magiging plastic yung metal mo, ma'am. Kumbaga gold na dahil hindi tunay yung puso mo, natanso ka tuloy ngayon. Ano po? Sobrang halaga ng puso, ma'am, kasi hindi rin magiging ganong katibay. Yung katulad nga ng sinabi po ni Sir kanina, yung grupo po namin RWBG is family po talaga yung touring ni Sir. Ang volunteer niyo po kasi yun lang ang the best way na maibibigay mo sa mga volunteer. Ang kilalanin ng sakripisyo ng mga bawat volunteer. Para sa akin yun lang. Alam mo yung simpleng certificate lang na kinilala mo yung mga naitulong nila sa iyo. Bilang napakalaking bagay na po yun. Hindi po kami naghihangad ng prize, ng mga awards na malalaki. Kahit certificate lang, nakaka-boost ng pakiramdam po na kilalanin ka. Ang bawat pagresponde sa ating kababayan, minsan kung iisipin natin, isang mabigat na responsibilidad. Pero kung may mga taong palagiang handang maglaan ng oras at kakayahan para umalalay sa nakararami, palaging merong paraan para rumisponde sa mga nangangailangan. At sila ang itunuturing nating mga karesponde. Tunay na tatak responde. Kami ang Responsible Welfare Volunteer Group, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.